E-martial law. Yan ang bansag ng ilang grupo sa cybercrime law. Kaya naman sa mismong araw ng anibersaryo ng EDSA People Power, nagsagawa sila ng Black Tuesday protest sa EDSA Shrine para kundinahin ito. Sa desisyon ng Korte Suprema na ayon sa saligang batas ang probisyon ng online libel sa cybercrime law. Pero ayon sa dissenting opinion ni Associate Justice Marvic Leonen, haharangin daw ng online libel ang malayang pagpapahayag. Live mula sa EDSA Shrine, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, pagkatapos nga ng 28 taon matapos ang EDSA People Revolution noong 1986, ay hindi raw akalain ng ilang grupo na sa panahon pa ni Pangulong Noynoy Aquino, anak ni Cory Aquino, na magkakaroon ng tinatawag nila na cyber martial law. Samantala, doon naman sa dissenting opinion ni Associate Justice Marvic Leonen, sinabi nga niya na nagagamit daw yung libel para sikilin yung kalayaan sa pagpapahayag of freedom of expression. Sa pamamahayag! Naniniwala! Mukhang EDSA, pero hindi EDSA. May mga bulaklak para sa mga pulis. May kumakanta ng bayan ko. Pero ibang klaseng pag-alala ito ng People Power na nagbalik ng kalayaan mula sa diktadurya noong 1986. Ito ang Black Tuesday protest kontra sa di umano'y pag-usbong ng bagong forma ng diktadurya, ang anilay cyber martial law. Bunso daw ito ng pagdedeklara ng Korte Suprema na legal ang online libel o paninirang puri sa internet. Kamakailan sinabi ng Korte na bagaman makabubuti ang cyberspace sa pangangailangan ng makabagong henerasyon para sa mas marami at mabilis na impormasyon, hindi raw ito ligtas sa mga may masasamang intensyon. Kaya raw may karapatan ng gobyerno na lagyan ng regulasyon ng internet at magparusa sa mga gagawa ng hindi maganda. Pero para sa mamamahayag na si Inday SP Navarona, hindi niya akalaing sa panahon pa ni Pangulong Noynoy Aquino mangyayari ito. Alam niya na kapag sinupil mo na yung malayang pamamahayag, garantiya yan na ang lahat ng kalayaan ay pwede nang abusuhin. Nag-alala si Varona sa epekto ng online libel sa umuusbong na citizen journalism sa bansa kung saan mismo mga ordinaryong mamamayan may kapangyarihang makapag-report o kahit sa mga kampanyang katulad na lamang ng anti-EPAL movement. Kung ikaw isang warlord, for example, na ayaw mo lumabas ang abuso mo sa isang komunidad, ang dali-dali matakot, sumampol ka lang ng isa o dalawang citizen journalist, feeling mo tatahimik na yung iba. Chilling effect ang turan dito ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen. Si Leonen na nagsulat ng 100 pahinang dissenting opinion laban sa desisyon ng mayorya ng Korte Suprema. Sabi ni Leonen, ang bantaraw ng mga kasuhan ay nakasisikil sa sigla ng usapan sa cyberspace at nagagamit daw ang libel para harangin ang malayang pagpapahayag. Sabi ni Leonen, dapat nang ideklarang labag sa konstitusyon ang online libel pati na ang offline libel makikita sa revised penal code. Sapat na raw na maaaring magsampa ng reklamong sibil laban sa mga maninira ng puri sa internet. Kahit tama pa at kahit fair pa, pag mainit ang ulo nung napasama o ng istorya, sasampahan ka talaga ng libel. Para sa National Union of Journalists of the Philippines, dagdag panakot ang mas mabigat na parusa para sa online libel, 10 taong pagkakakulong. Mas nakakabahala pa kasi mas mabibigat yung penalties na ini-impose sa sino man na magpo-post online at dun sa mga online journalists. Sa website na change.org na nawagan ng aabot 80,000 na petitioners sa Pangulo, Kongreso at Korte Suprema na ibasura ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Jessica, kanina ay nagtapos prematurely yung kilos protesta sana ng Black Tuesday protest dahil dinisperse nga sila ng mga pulis. Jessica? Okay, Joseph, bukod sa mga protesta na ganito na nakikita natin, and I understand meron ding mga protesta online, may mga, ewan ko kung connected sa kanila yung may mga ginawang pag-deface ng ilang government website, pero let's give them the benefit of the doubt. But this is the Supreme Court na nag-decide na may nakikita pa ba silang recourse
other than what they're doing now, Joseph? Okay, una muna, meron silang plano na maghain ng motion for reconsideration. Okay, ikalawa, meron din na nagsasabi na yung battleground shifts to Congress. Ibig sabihin, meron mga nagpahayag ng mga senador at mga kongresista, sabi nila ay instead of ipagpapatuloy yung online provision doon sa anti-cybercrime law, ay gagawin na yung move to decriminalize it. So there are at least two fronts na pwedeng mabawi pa itong online libel, Jessica. Okay, si Justice Leonen lang ba ang dissenting opinion? How did the Chief Justice vote on this issue, Joseph? I wasn't able to read, to be honest, yung this concurring opinion nito si Chief Justice Sereno, but we were able to check out yung dissenting opinion nitong si Justice Leonen, which is 100 pages compared to the main decision, which is something like 49 or 51 pages, Jessica. Okay, di ba pagka may mga desisyon na ganyan, meron pang motion for reconsideration, may grace period, etc. Meron na bang date kung kailan ipapatupad itong batas na ito? Na bigay na ba lahat ng allowances for anyone to contest the decision? Kung meron pa. I think 15 days from date of receipt. So halimbawa, kung petitioner ka, hintay ka ng, halimbawa natanggap mo ngayon yung decision ng Korte Suprema, you have 15 days to appeal that. Ngayon, kung halimbawa na mag-lapse na yung motion for reconsideration na period, yun namang magiging next step is for the DOJ and the related agencies to craft yung tinatawag natin na implementing rules and guidelines, regulations, o IRR, para maisakatuparan, ma-operationalize yung Anti-Cybercrime Prevention Act, Jessica. Okay. Yung mga pag-deface ng ilang government website, na ano ba to, konektado ba dito sa nakita nating protesta today? Today, ang alam natin na yung Philippine Internet Freedom Alliance, ang ginagawa nilang kampanya dito ay paltan yung mga cover page nila at saka yung mga profile picture na ang pagprotesta doon sa anti-cybercrime law. But we have seen in the past, noong mainit na mainit yung issue doon sa cybercrime law, ay meron yung Anonymous Philippines have already before, ay nagkaroon sila ng mga action na ganyan na i-deface yung mga government websites to register yung kanilang opposition doon sa noon ay kini-question pa na cybercrime law, Jessica. Okay, so that's on their own. Yeah, that's right, Jessica. But yung Anonymous Philippines kasi, ang observation natin yan, medyo connected din naman dun sa PIFA. So this is a broad alliance of groups na who is working to para mapawalang bisa yung cybercrime law, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.